Gabi Pilipinas. Nitong nakaraang mga araw ay muli na namang uminit ang usapin tungkol sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ito ay dahil sa napaulat na positibo sa naturang sakit ang isang Pinoy sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang isinasagawang monitoring ng Department of Health sa mga overseas Filipino workers o OFWs na naghahanap buhay sa gitnang silangan. Tiyakin ang kanilang kaligtasan at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan. Ngunit dahil na rin sa dalang panganib na nasabing sakit, hindi maiiwasang mag-alala ng mga kamag-anak ng ating OFW sa kanilang kalagayan. Paano nga ba makaiiwas sa peligrong hatid ng yan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa MERS-CoV, a PTV Special Forum. Na sa 25 bansa ang mayroong naitalang kaso ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ayon sa pinakahuling datos ng World Health Organization, alo sa 154 ang kumpirmadong kaso nito sa buong mundo. Matatanda ang una itong lumabas noong 2012 na may 4 na kaso sa Saudi Arabia at parehas na tig-2 kaso naman sa Qatar at Jordan. Ilan sa mga sintomas na maaaring maranasan ng sino mang magkakaroon nito ay lagnat, ubo at mahihirapan sa paghinga. Kadalasan din itong napagkakamalang pneumonia. Ito ang lumabas na resulta sa mga eksaminasyong ginawa ng iba't ibang disease prevention and control facilities sa mga bansang apektado nito. Ngunit karamihan sa ang kaso ay nakuha mismo sa mga healthcare facilities na mahina ang infection prevention and control practices. Sa report ng WHO, mayroon na ring naitalang 150 cases sa Korea, isa sa China, at umabot na rin sa 18 katao ang nasawi. Kaugnay nito, nanawagan ang naturang ahensya ng United Nations na mas lalong paigtingin ng lahat ng mga kasaping bansa ang kanilang surveillance para rito upang hindi na ito kumalat pa. Sa pagkakaroon ng mga kaso ng naturang virus sa ating mga karatig bansa, paano nga ba sinisiguro ng halaan ang pagpapanatili sa Pilipinas bilang MERS-CoV-free? At ano-ano pa ang mga dapat nating malaman sa nasabing virus? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa MERS-CoV, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas, naging mainit na naman usapin tungkol sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS nitong mga nakaraang linggo at araw. Maliban kasi sa napaulat na Pinoy sa Saudi Arabia na positibo sa sakit na ito, ay nagkaroon din ng MERS-CoV outbreak sa South Korea. Tama ka dyan, Cathy. Ayon na rin sa ating gobyerno, simula pa noong nakaraang taon ay pinaghahandaan na ito para lang maging prepared tayo doon sa pagpasok nitong MERS-CoV sa ating bansa. Tsaka hindi lamang sa Saudi Arabia ngayon, sa ibang bansa na rin matatagpuan. At marami rin mga Pilipino na nagpupunta sa South Korea para magtrabaho at para rin mamasyal. Kaya hanggang ngayon ba ay MERS-CoV-free pa ang Pilipinas? Yan alamin sa ating mga panauhin ngayong gabi, kaya ipakilala na natin sila, Kirby. Alright, unahin ko na si Director Levinson Alcantara. Director po siya ng POEA. Magandang gabi, sir. At kasama rin po natin sa ating studio si Dr. Leo Olarte. Siya po ay isang private doctor at chairman ng Clean Air Advocates of the Philippines. Magandang gabi, sir. At kasama rin po natin ang tagapagsalita ng DOH, Dr. Lyndon Lisuy. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay, pasagot na natin kay Dr. Lisu yung ating katanungan kanina. MERS-CoV-free pa rin po ba ang bansa? Yes po, sa ngayon po wala po tayong kaso o active case ng MERS-CoV. Pero kung titignan natin na talaga bang MERS-CoV, pagbuhat nung una, alam naman natin nitong Pebrero nagkaroon tayo ng isang MERS-CoV case, yung pong buntis nating kababayan na taga Laguna. But then, kung sasabihin natin ngayon ba, may kaso tayo, wala po tayong active case ngayon. So, currently, we're MERS-CoV free. Opo. Sir, ano po ang preparation natin ngayon para po yung isinasagawa po ngayon, especially ng Department of Health, sa mga para sa mga entry points po ng ating bansa? Well, tulad din nabanggit nyo kanina, itong MERS-CoV naman ay hindi po bago sa atin. Okay. Nag-umpisa ang paghahanda natin year pa, nung magkaroon tayo ng isang kababayan na umuwi, na na-diagnose doon, pero prior na lumabas sa resulta, umuwi na siya dito. And since then on, hindi naman naputol ang ating pagmamonitor sa mga umuuwing mga kababayan natin galing sa Middle East. Ngayon, ginawa natin bukod sa Middle East, idinagdag natin sa mga dumarating, turista, kababayan, or any person for that matter na galing po ng South Korea. Kasama na sila sa maigting nating binabantayan at kasama na sila sa talagang minomonitor natin pagdating sa pag-fill up po ng kanilang health declaration checklist. Marami nagsasabi, no, bakit tila sobrang naghihigpit yung pamahalaan? Marami po tayo kasing mga na hindi lamang nagtatravel papunta doon Tama. sa mga bansang yun, ngunit doon din nagtatrabaho at umuwi dito. Tanungin po natin kay Director Alcantara, ilan po ba yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Middle East at ngayon nga po sa South Korea, at yung kung meron po kayong datos, yung mga umuuwi taon-taon? Sa ngayon po, ang Middle East ang pangunahin nating country of destination sa lahat ng uri ng mga manggagawa. At taon-taon po, hindi bumababa sa 200,000 na Filipinos ang pumupunta doon bilang OFWs. Samantalang sa Korea naman po, batay sa datos natin ng mga documented na mga overseas Filipino workers na proseso through their recruitment agencies mula 2013 hanggang 2015 ngayong June, na ibig sabihin live pa yung kontrata nila ng paggawa doon, umaabot na po sa mga 15,600 yung OFW sa South Korea. So marami-rami yun, ano? Okay, kaya ako gusto ko naman tanungin si Dr. Leo Olarte. Total na pag-uusapan na rin natin yung MERS-CoV. Pwede ba, Sir Dr. Olarte, na mabahagi niyo po sa amin kung ano po ba talaga itong MERS na to at paano po ito nakukuha? Well, itong MERS ay isang respiratory disease, no? And ang pinag-uumpisa nito, the first case was reported in Saudi Arabia in 2020. And then sabi nila ang nanggaling daw to sa mga camels. And then ngayon nasa bat. Now they are saying that there is a human-to-human contamination. So ang mga kababayan natin o mga pasahero na sumasakay sa eroplano o sa barko na nanggagaling doon sa Mediterranean countries or sa Arabian Peninsula or probably sa South Korea, ay pag pumunta yan dito sa Pilipinas, alam ko ang Department of Health mayroon silang ginagawang strict screening procedure, no? Mayroon silang mga thermal screening at saka mga nurses. Nanggaling ako sa abroad last weekend at nakita ko yung mga nurses talagang they're doing their best to prevent the entry of MERS-CoV dito sa ating bayan. Pag sinabi po kasing MERS-CoV coronavirus po yun, ano po yung pagkakaiba ng coronavirus ng MERS doon naman po sa iba pang coronavirus? Kasi alam po natin yun po yung nakakakos ng flu, ng sipon. Bakit po nakakamatay itong particular na virus na ito? Itong inaatake nito are patients who are immunocompromised usually, no? May mga diabetic patients, mga lung diseases. Usually ang mapupunta ito sa pneumonia. Now, pneumonia kasi is a very fatal disease, no? And renal failure. So, yan ang magiging cause ng kamatayan nitong MERS coronavirus, no? Pero palagay ko hindi compared dati sa Ebola, no? Ebola has caused about 1,500 deaths. Pero presently itong na-reported incidence ng MERS-CoV is only about 300 deaths so far.
So I think Ebola is even more serious than MERS-CoV. But delikado din ito pag nakarating ito sa bayan. Kaya dapat hindi sila makapasok dito. Okay, Cathy, gusto kong tanongin sa pagbabalik natin kay Dr. Olarte, paano ba natatransmit itong MERS-CoV na ito? At gaano ba siya kabilis or gaano ba kahaba yung araw nung itatagal mo sakaling magkaroon ka? Oo, nasa hangin ba ito? O kung nahatsingan ka ba, doon mo ba makukuha ito? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng aming special forum. Nagpapatuloy po ang MERS-CoV, PTV Special Forum. Kirby, merong kakatanungan kanina. Dr. Olarte, gusto ko lamang pong balikan yung total nabanggit niyo na po sa amin kung ano po itong MERS. Ano po ba ang paano po ito natatransmit at ilang araw lamang po ba bago mas lalala po yung kondisyon ng may taong may MERS-CoV, sir? Ito'y transmitted usually sa mga health workers, no? Especially due to close contact or through the airborne route. And talagang itong sakit na ito ay kailangan ng precautionary measures. Kung halimbawa ikaw ang health professional na nag-aalaga dito sa mga pasyente na mayroong MERS-CoV. Dr. Lisoy, meron po akong follow-up question. Kung sakali po ba nagkamay yung isang tao, hinawakan, may sakit yung may MERS, itong isang pasyente, suminga siya, hindi siya naghugas ng kamay, nakipagkamay siya. Maari po bang mahawa yung kinamayan niya? Posible po. Lalo na kung mga droplets kasi usually nagiging common source ng infection, meaning kailangan may direct exposure ka sa isang taong may MERS para masabing nahawa ka. So, hindi yung halimbawang nalanghap lang natin, yung kapareho ng hangin na nalalanghap ng isang kaso. It has to be someone na may contact tayo, nakausap natin, bumahing o tulad ng umubo, hindi yung yung personal hygiene ang gusto natin mangyari, palagi naghuhugas ng kamay, pwedeng maisalin yung secretion sa kamay, papunta sa kinamayan niya at kung hinawakan ulit ang mukha nun, makukuha ang infection. Oh, yun. So, a droplet infection po Yes, ang tawag. respiratory droplets pa. Okay. Kahit gusto ko lang tanungin si Director Alcantara. Sir, kanina po nabanggit niyo po yung numbers ng mga OFWs natin na umaalis po ng bansa. Ngayon po, sir, dito po sa may bandang South Korea, which is, alam po natin na medyo infected po ngayon ng MERS-CoV, gaano po karami yung mga Pilipino natin doon at paano po yung coordination natin sa kanila na gayong meron pong ganitong babala po doon sa ating mga OFW doon? Mr. Kirby, i-correct ko lang yung sinabi kong figures kanina. Yes. It's actually 25,615 mula 2013 hanggang June 2015. Yun pong coordination natin ay and day-to-day doon sa Philippine Embassy natin sa Seoul. At ang ating post po ay nagpalabas na ng advisory para sa ating mga kababayan kasama ang very active na Filipino community sa Seoul, kung saan yung health protocols, yun pong pag-iwas sa mga congested na lugar, yun pong paggamit ng personal protective equipment, at yung pagpapractice ng proper hygiene ay sinusunod naman po ng ating mga kababayan. Kung kaya hanggang ngayon, wala pa naman pong naiuulat na infected na Filipino sa South Korea. Paano po ba yung pagde-deploy natin naman sa South Korea? Naapekto, meron po ba tayong ban sa ngayon dahil may outbreak doon? Ms. Cathy, ang deployment ban o yung mga restrictions natin sa ating mga labor markets ay base sa mga iba't ibang klase ng sitwasyon. Kung kagaya po sa ibang bansa, merong mga security situations, ibinababa po kaagad ng Department of Foreign Affairs yung mga alert levels na trinatranslate naman ng POEA into governing board resolutions kung saan merong mga deployment ban. Ganito naman po sa health situation, sinusundan natin yung abiso ng World Health Organization na kinoconfirm ng ating DOH at kapag meron pong signal mula sa DOH, maglalabas tayo ng ban. Wala. Okay. Wala po tayong ban. Alright, Kirby? Dr. Lyndon Lisoy, sir, nabanggit po sa mga balita yung preparation po ng ating mga public hospital. Sir, kamusta na po yun sa ngayon?
Well, ever since naman nung mag-umpisa itong problema ito at sinundan nga ng Ebola pa noong nakaraang taon at ito na namang bumabalik na naman ng MERS-CoV concern natin, patuloy naman ang ginawa natin para ma-enhance yung kapasidad ng mga government hospitals natin, lalo na yung mga under the Department of Health. Kung kaya't, kung may mga alinlangan po sa pagpunta sa mga private facilities, pwede po silang pumunta sa mga DOH hospitals at doon po i-admit natin sila para madaanan nila yung proseso para kung talagang MERS ang dala nila o hindi. Mamaya tatanungin natin kung ano yung prosesong yun na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Pero meron muna tayong katanungan mula kay Rio del Carmen ng St. Scholastica's College ng Manila. Good evening po. Question ko po is for Dr. Lisuy. So sir, sa lifestyle po ng mga Filipinos and based na rin po sa kung paano hinandle ng mga Filipinos po yung mga other viruses na nagkaroon na rin po sa Pilipinas at naging malaking issue. Sapat na po ba yung mga naging preparations and yung mga ongoing preparations sakaling pumasok na nga po sa bansa yung MERS-CoV? Well, walang bansa ang makapag-commit na ang kanilang certain diseases o yung threat ay magiging sapat. Palagi may papapagong mangyayari, palagi may improvement dapat dyan, at para ma-enhance din yung kapasidad. Yung tinatanong mo kanina regarding yung mga lifestyle ng Filipino, in fact, pwede natin sabihin naman na among the different Asian countries, ang Pilipino naman ay isa sa mga malilinis at Madalas mahihilig maligo. talaga maghugas ng kamay, maligo. Although hindi natin pwedeng i-generalize din. Kaya nga nagiging concern din siya sa atin itong problema ng MERS-CoV dahil meron pa rin sekta o grupo ng mga tao na hindi pa rin naniniwala sa kalinisan. Na siyang napaka-importante ngayon para hindi natin totally masasabing hindi 100% na mapoprotekta. Pero makakatulong ito sa pagbaba ng bilang ng kaso. Okay, isa pang question galing pa rin sa ating mga students. Si Joe P. Panganiban from St. Sco pa rin may question. Good evening po. Ang question ko ay for Dr. Lisuy po. Sir, despite po sa mga information na binibigay nyo sa mga paalala po ng DOH, yung po sa health facilities po, ready na po ba talaga tayo or kagaya po sa other countries po, parang ina-isolate po talaga nila? Meron na po ba ang Philippines po or tayo po as of now? Yung unang katanungan, kung ready po ba tayo? Yes, we are ready. Mga government facilities natin, government hospitals, under the Department of Health are actually ready to admit passengers of MERS-CoV. Regarding yung mga isolation unit, kung meron po ba meron na ba o wala, in fact, requirements ito sa isang ospital na bago sila mapayagan o marehistro na ma-operate, requirement yung magkaroon sila ng isolation room. Regardless kung dahil ba ito sa MERS-CoV or Ebola, kasama ito sa requirements na dapat na fulfill nila. Gusto ko lang tanungin din as a follow-up. Thank you, Jopi. As a follow-up, yung prosesong pinagdadaanan. So pagdating po sa ating bansa, meron pong form. Ano po ba yung mga dapat sagutan doon, Dr. Lisuy? Well, ang health declaration checklist is magpapakita ng current status mo kung ano yung nararamdaman. Plus, nakalagay din doon o paloob doon kung mga posibleng mga lugar na pinuntahan mo na maaaring may problema dito sa MERS-CoV or even Ebola. Isang form na kasi pinipilapan eh. Una, dito sa form na ito, ang talagang hiningi namin commitment ng mga tao is to fill it up as honestly as they can. Kasi syempre, pwede nilang hindi sabihin ng totoo kung may sipon, sabihin wala. Kasi sabihin hassle ang pagdaan ay maharang. So, from there, lalabas ng eroplano, dadaan sa quarantine area. Ito yung may camera. May scanner. May scanner, tapos may TV na nakikita kung sino doon ang may fever. Okay. I-correct lang namin yung impression na pag dumaan kaagad kung may MERS-CoV ka o wala. Ang nade-detect lang ng scanner is your body temperature. Meaning, kahit pa paano masasala na yung dumarating na may lagnat o kung walang lagnat. Kung may lagnat, iimbitahan sandali kasi may clinic doon, i-assess, nag-fit ba sila ng MERS-CoV ba to o hindi, or Ebola ba to o hindi. At kung oo naman, dadalhin sila sa RITM for testing or for further evaluation. Kung mag-fit sila ng suspected case sila, they will have to be admitted in the facility. Hanggang sa lumitaw ang resulta, which is approximately like 48 hours malalaman na. Dr. Lisuy, dati po ginawan ko ng special report yung
And nung panahon pong yun, RITM lang po ang testing center. Ngayon po ba may mga dagdag Meron na pa po, hospitals na? although ang lead pa rin natin sa RITM kasi hindi na pinakamalapit sa airport. Kasi sa Alabang lang siya eh. Nakahanda rin ang Lung Center of the Philippines at ang San Lazaro Hospital just in case talaga na lumawak ang problema. Pero currently, while we do not have hopefully ma-maintain natin ganito, talagang fino-focus lang natin sa RITM para lang, kasi the more na hospital or the more people that will get to be exposed, yung posibleng pagkalat kasi mas tataas eh. So nililimita muna natin doon. Pero pwede sa Lung Center at sa Lazaro Hospital, especially for those people na nandito na. Na walang problema na dumating, pero nilagnat tulad. Yun nga po itatanungin ko, paano kung asymptomatic pa po? Wala pa pong nararamdaman. So dadaan, wala talaga sasabihin natin nakalusot. Wala Hindi pa naman siyang nila sipon, kasalanan wala dahil pa lagnat. wala naman nararamdaman. Now, within 14 days, may lumitaw na lagnat, sipon or ubo, or nabanggit nyo kanina, hirap ng paghinga. Punta ka agad sila sa pinakamalapit na facility sa kanila at ibigay din nila yung information na bumiyahe po ako, galing po ako ng Middle East or galing po ako ng South Korea. Nang sa gayon naman, yung mga doktor o health workers doon ay mabigyan ka agad ng idea na they might be dealing with MERS. And from there, i-refer naman sila sa Lung Center, sa RITM o sa San Lazaro. At kung nasa probinsya na sila, mai-refer din sila sa mga DOH hospitals doon na alam na rin nila ang prosesong gagawin. So kung sa probinsya, kukunan din ng specimen, the same procedure here, admitin muna, kukunin ng specimen, i-courier yun, dadalhin sa Manila. Kasi kung sa probinsya, sa Manila ang mga laboratory testing center natin. Doon, itetest naman, pag negatibo, gagamutin na rin yung dahilan ng pag-ubo nila. Kung hindi siya MERS, pero inuubo eh. So gagamutin na rin yon. Eventually, i-discharge na yung pasyente. Okay. Dr. Olarte, nabanggit po kanina ni Dr. Lyndon Lisu yung preparation po, handa po at ready nga daw po ang public hospital. Sir, may lumabas sa mga balita na ang mga private hospitals daw po ay hindi po prepared sakaling pumasok po ang MERS-CoV. Ano po ang katotohanan tungkol dito, sir? Well, yan ang sinabi ng presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, si Dr. Jimenez. Well, totoo yung sinabi niya, no? Some are prepared, pero marami din hindi prepared, no? Because ang ideal na facility which should be in a hospital for containing MERS, no, or treating MERS, is in a room which is specially constructed. Meron siyang tinatawag na airborne infection isolation room. Now, is specially constructed only to treat this particular patient na mayroong mga coronavirus, etc., mga highly contagious diseases, no? And also, yung air filtration niya, may tinatawag na HEPA, High Efficiency Particulate Air Filtration System, no? Tapos, yung papasok dyan ay talagang naka-gloves, naka-gown, naka-N95 respiratory face mask, and hindi basta-basta ang tao makapasok dyan, makalabas, pasok. Yun importante ang tamang fasilidad that should be properly placed in a hospital that is properly prepared, that is well prepared to meet a MERS coronavirus patient. Kaya ang sinasabi ng presidente ng PIHAPI mayroon ding katotohanan. Pero sir, meron ba, mga ilan yan po ba sa mga ospital dito po sa Metro Manila ay meron na po nung binabanggit niyo po na isolation room? Palagay ko, itong mga malalaking centers, meron silang mga gano'n na isolation room. Opo. Pero just in case, sir, makapagdala po, for example, may suspected case po ng MERS-CoV, dinala po sa isang private hospital, wala po sila nung ganitong klase ng room. Ano po ang ginagawa natin, sir? Usually, ang protocol dyan is tatawagan ang Department of Health, sila ni Dr. Lisoy. Okay. And pupuntahan nila yan, and dadalhin nila sa RITM or sa San Lazaro Hospital or sa Lung Center na sinasabi niya, doon gagamutin. Tanungin natin si Director Alcantara naman, meron po ba tayong impormasyon tungkol doon sa ating kababayan naman na nitong mga nakaraang araw, I think it was June 15, na na-report sa Saudi Arabia na merong sakit na MERS-CoV? Tungkol po doon sa situation ng worker, we are continuously monitoring of the health of the patient.
As to yung confirmation po, si Dr. Lisoy will actually Dr. make the Lisoy, meron po tayo. confirmation. May impormasyon po ba tayo doon sa kalagayan ng ating kababayan na yun sa Saudi? Last June 15 na report po na merong... Well, yung kababayan natin is currently admitted pa rin. I cannot say na nasa magandang kalagayan siya ngayon. Pero one thing is definite na binabantayan naman siya mabuti at he's being taken care of by the hospital o kung saan man siya naka-admit ngayon. Director Alcantara, paano po natin nalalaman? Paano po yung reporting, yung monitoring ng POEA ng mga ganong kaso? Since last year po, nagpalabas tayo ng advisories. At nitong earlier this year, pinagsama-sama po natin siya in reiteration. Inulit natin lahat yung mga advisories na yon. Tinipon natin siya under advisory number 2, series of 2015, noon pong February. At kasama po doon yung unang-una, bago umalis ang mga workers natin, pre-departure pa lamang po, yung mga licensed recruitment agencies, meron na po silang special na pagpapaalalang binibigay sa mga outbound workers natin tungkol sa pag-iingat, precautionary measures on MERS-CoV, lalo na po dito sa mga bansa na alam nating meron ng occurrence. At pag on-site naman po, lahat po ng ating Philippine offices doon sa infected may occurrence ng mga bansa, sinasabihan din po yung Filipino community na mag-seek ng medical attention kapag meron na silang mga simptomas na similar or parang malapit doon sa MERS-CoV. Nakadepende po ng malaki yung monitoring system natin doon din sa voluntary na pagbibigay ng informasyon ng ating mga OFWs. Kasama na rin po dyan yung ating paghihikayat sa mga licensed recruitment agencies nila na weekly mag-submit sa atin ng report doon sa kalagayan ng kanilang mga dineploy na workers. Linggo po, merong padalang report sa atin yung mga licensed recruitment agencies as to yung nasaan ng kanilang mga workers, ano yung kalagayan ng kanilang kalusugan, at kung ilan sa kanila yung may balak bumalik sa Pilipinas. At kung kailan yung pagbalik ng mga OFWs na Pati yun. kung kailan. Opo. Ako, Kati. Director, may follow-up lamang po ako. Kanina po nabanggit niyo po na closely monitored at saka po yung coordination natin with the Filipino community, especially in South Korea, ay talaga pong matindi po. Sir, sakali po na yung isa po sa mga, sakasakali lang sir, na isang Pinoy po ay hindi makapag-coordinate, sakaling meron po siya, suspected case po siya ng MERS. Paano po natin yun nakukuha yung information, paano po natin nalalaman? Yun po yung iniiwasan nga natin sana, yung tsaka na lang natin malalaman kung infected na po yung worker. Subalit, yun pong mga impormasyon na ganito ay sa ospital na po natin makukuha. And those hospitals will be reporting to our post sa ating mga opisyales on-site na i-relay naman nila agad-agad sa Department of Health. Ang atin pong approach sa mga sitwasyon na ganito ay yung one-country team approach kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno, DFA, OWA, POEA, lahat po ng pwedeng resources na gamitin para sa pag-monitor ng mga workers. Meron pong live na information sharing sa mga ahensyang ito. Sinasabi lagi, Kirby, no, prevention is better than cure. Tanungin po natin si Dr. Olarte, ano po yung mga paraan para makaiwas po sa mga ganitong klaseng sakit? No? Parang dumadami na kasi yung mga bagong sakit na ating nakikita sa ngayon. Kung pwede, iwasan natin pumunta doon sa Arabian Peninsula o sa mga areas na mayroong active infection, no? Confirmed infection ng MERS. Siyempre, maintain good health para maiwasan natin. Hugas ng kamay palagi, maliligo araw-araw, keep ourselves clean, have a good balanced diet, exercise daily, keep yourself in tip-top condition. Avoid direct contact with patients who confirm MERS-CoV patients, no, or patients that are even undergoing investigation, or symptomatic patients. Avoid, and most of all, siyempre, keep your body always healthy. Doctor,
Naglabas po ang South Korean Health Ministry na they are using daw po the blood plasma experiment. Para lang po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po ba itong blood plasma experiment which na ginamit din daw po sa SARS way back 2003? Well, kumukuha sila ng sample sa mga pasyenteng na-test na positive for MERS or nung way back then sa SARS. Actually, ginamit din siya at ginagawa din siya, tinitignan sa Ebola din. Tinitignan kasi kung magre-respond yung katawan mo pag binigyan ka nito ng antibodies, meaning makakagawa ng protection laban sa SARS na gusto. Opo. Sir, gaano katotoo na doon po sa testing ng blood plasma, mas may iwasan po natin na tumaas yung death rate po as according po doon sa history way back to the SARS? Well, wala pang ano yan. Wala pang enough proof or evidence na talagang makakaroon talaga ng mas magiging maganda ang survival rate mo. Kaya patuloy pa rin nga ang ginagawang investigasyon o pag-aaral dito. Nabanggit mo, Kirby, yung SARS. Nung panahon na yon, reporter na rin ako noon. Hindi rin masyadong kumalat, no? Na-contain dito sa ating bansa. At ito nga, gaya na nasabi nyo, last February, Dr. Lisoy, may isang kaso, ngunit na-contain din. Ano yung sikreto ng ating... Well, ang importante kasi dito, nagre-report ka agad. Ang sabi nga nila, kung babalikan lang natin mga pangyayari, no, parang nagkakaroon nga ng pangungutya na sobrang overkill daw ang mga ginagawa natin mga procedure, naghihigpit sa Ebola, nagka-quarantine pa tayo. But then ngayon, lumilitaw naman na kahit pa paano nakatulong ito sa protection ng ating bansa para magkaroon o maiwasan man lang na pumasok yung ganitong kaso. Partisipasyon, nabanggit ni Director Levs kanina, na hindi ito ng Department of Health lang ang pupunta at gumagawa ng ganitong kino-consider yung approaches, kung paano ma-control ka agad yung problema. The same way that we're not looking into the but rather in countries as well kung nasaan doon ang Pilipinas. Na-enhance talaga yung networking namin, yung aming interagency task force addressing these concerns. So meaning, yung collaboration is very important. Reporting nung kaso kasi nga kung hindi re-report ito at lalawak at dadami doon sa lugar na yon, talagang mahirapan tayo makontrol. Ikatlo, syempre yung information dissemination is very important as well. Kung kaya ang media, kami palagi partner sa media kasi nga hindi namin maipapalaganap yung mga information na gusto namin mangyari unless you get to help us out. So really, proper communication, being transparent on what you're doing, admitting din yung limitations nyo na sa ganyan ng ibang mga concerned offices makatulong. I think it's a lot, siyempre, yung pagsunod sa mga alintuntunin na inihahain natin dahil ang gusto na matagan natin is protection talaga yung komunidad. Dr. Orarte, nabanggit na po kanina ni Dr. Lyndon Liso yung information dissemination. Meron po bang ginagawa yung atin pong Clean Air Advocates of the Philippines po, sir, gumagawa ng mga seminars para po mas mapaliwanag po doon sa mga kababayan natin kung gaano po kadelikado ang isang sakit, especially po itong MERS? Maraming salamat. No? Ako ang chairman ng Clean Air Advocates ng Pilipinas. Very important na masasabi ko sa ating mga kababayan, tayo ay maninindigan sa ating karapatan na makalanghap ng malinis na hangin dito sa Metro Manila. Tumataas ang air pollution. Now, pag tumataas ang air pollution, hihina ang ating katawan. Madali tayo makakuha ng mga infeksyon katulad ng MERS-CoV. Ano pa bang klaseng infeksyon kung mahina ang ating resistensya. Now, kami gumagawa ng information, dissemination, education sa ating mga kababayan sa importansya ng clean air. Ang paninigarilyo, hindi maganda, nakakadumi sa ating hangin. Yung mga usok galing sa tambutso na ating mga pribadong mga sakyanan, mga publikong sakyanan, kailangan nating gampanan, no? Kailangan tayo pumunta sa emission testing center at kailangan present tayo, wag mag non-appearance or non-show, wag mag-bribe sa mga gumagawa ng emission testing para malinis ang ating hangin. Yun ang ginagawa ng Clean Air Advocates of the Philippines. Alright, Cathy, napaka-importante talaga ng information dissemination, hindi lamang sa pag-transmit ng information through TV networks, radios, pati yung pag-held din siguro ng mga seminars ay makakatulong sa ating mga kababayan. Okay, dyan lamang po kayo dahil magpapatuloy pa rin po ang MERS-CoV, a PTV Special Forum.
Nagpapatuloy po ang MERS-CoV PTV Special Forum. Gaya na nasabi mo, napakahalaga ng information dissemination para rin mapigilan yung pagkalat ng mga ganitong klasing sakit. And yung information campaign naman po ng Department of Health, ano po ang ginagawa natin para ma-inform pa yung publiko? Yung mga na-mention nyo na, Dr. Lisuy. Well, actually, ini-involve din namin ng mga schools din para alam nila kung paano maiwasan. Nabanggit ni Dr. Olarte, yung improving your immune system, resistance level. Magkasakit ka man, hindi lalala dahil meron ka panlabang kagad. Hindi man para sa MERS lang or kahit sa iba pang sakit. Ikalawa, we're coordinating closely as well with the concerned agencies dahil para maparating din doon sa mga bansa, mga kababayan natin sa ibang bansa, kung ano yung mga dapat nilang gawin. In fact, like 2-3 weeks ago, nagpadala din tayo ng mga 3 doktor natin from Department of Health sa Middle East para makita lang, ma-assess din o ma-evaluate yung current nila, yung working relationship nila doon, sa kanilang mga amo, sa ospital, inaalagaan ba sila pag na-confine sila, baka naman sila nilang pinag-duty doon sa mga may kaso ng MERS. Na it turn out, hindi naman, kahit pa paano fair naman ang treatment sa kanila. So these things, ginagawa natin ito, the same way, nabanggit ni Direct Lev din kanina na nagpapadala din tayo ng mga information sa South Korea dahil medyo marami-rami din ng mga Pilipino na nagtatrabaho doon para alam nila yung mga dapat nilang gawin. Meron na po bang gamot o bakuna, vaccine laban dito sa MERS? Ang MERS, sad to say, wala naman talaga specific treatment pang nakalabas. Ang approach natin dito is, ang tinatawag natin symptomatic. Depende kung ramdaman ng pasyente. Address natin concern ng lagnat, ubo o hirap ng paghinga. Nagiging problema ito kasi pag medyo nagtagal at lumala ang kondisyon, lalo na kung immunocompromised, kung meron pang ibang karamdaman nung magkaroon siya ng MERS. So, bababa lalo ang resistensya. Bakuna, wala pong rin bakunang lumalabas. So talagang preventive measures is really taking care of yourself and avoiding crowded places, lalo na sa mga areas na may mga reported cases. Proper hand washing, sir. Yes, proper hand washing. Thank you for reminding that. Pati ang cough manners. Kasi like, di ba, paulit-ulit natin tinuturo yung tamang pag-ubo. Yung iba, they find it like parang ang pangit tignan kung ubo sa loob ng damit mo. It's because kino-contain mo yung kung may mikrobyo ka sa sarili mo din. You don't need to expose other people sa mga mikrobyo na magagaling sa iyo, which is very important. We really wanted to start them young, yung mga bata, kung paano talaga tamang pag-ubo, pagbahing, at paghugas ng kamay. Hindi yun nabasa lang ang kamay mo e naghugas ka na, which will protect you not only from MERS but from other diseases as well. Okay, kaya gusto ko lang balikan si Director Levinson Alcantaras. Sir, doon po sa pag-deploy po natin ng mga OFW right now, especially wala pa pong deployment ban sa South Korea, and doon po sa mga Arabian countries, ano po ang pinakamahalagang ina-advise po natin doon po sa mga lumalabas ng ating bansa makaiwas doon sa mga ganitong klase ng sakit? Kagaya po nung nasabi ko kanina, yun pong advice ng Department of Health din ang pinapabaon natin sa kanila. Una, proper health practices. Kung nasa bahay man sila o nasa kanilang sari-sariling lugar ng pagawaan. Pangalawa, yun din pong cough etiquette na sinasabi nga ni Dr. Lisuy. At kasama din na din diyan yung pagsusuot nila ng personal protective equipments na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga workplaces. Ito po yung mga gas mask, ito po yung mga gloves kung kinakailangan. At kasama na rin po sa paalala na yung hanggat maaari, yung ipapasyal nila, ipahinga na lang nila para lumakas lalo yung resistance nila at hindi ma-compromise yung kanilang immunity sa mga ganitong klase ng sakit. Hindi lang sa MERS-CoV, kundi yun din pong mga ibang klase ng flu na gustong-gustong mag-proliferate doon sa mga crowded na places. Pero sir, tama, no? Requirement naman po bago umalis ng bansa ang isang OFW ay nag-undergo po ito ng physical examination. Tapos po, once na dumating din po siya doon sa country na kanyang pupuntahan, ay magkakaroon din po siya ng physical examination. Tama po ito, no? Bago po umalis, merong pre-departure na health check yung ating mga workers. At depende din po doon sa standards ng country of destination pagdating nila, meron pang mga nadodobling mga health checks. Ganon din po, pag uwi dito, we are encouraging all of our licensed recruitment agencies na yung kanilang pinapabalik na mga workers, bago pa man po sila bumalik dito, magpa-test na po sila para malaman kung symptomatic or asymptomatic.
Kung symptomatic po yung worker, ang kasama pong advice dyan ay yung ipagpaliban muna yung pag-uwi, magpagaling muna, magpalakas ng resistensya. And all of this ay to the cost noong employer. Wala pong cost para sa ating mga worker. Itong mga precautionary measures na ating hinihingi ng mga employers at licensed recruitment agencies. Dahil sa ease ng travel, no, lumiliit tila ang mundo dahil nagmumura yung mga pamasahe, dumadami yung mga flights, tila dumadami rin po yung mga sakit. O dahil lang po ba ito dahil maraming nadidiscover po dahil sa ating teknolohiya, Dr. Lisuy? Totoo yan. Yung movement ng mga tao ay nakakadagdag sa bilis ng pagkalat ng isang sakit. Lalo na ngayon, ina-encourage pa nga natin, di ba, yung mga pagbiyahe, pamamasyal sa ibang bansa para makapag-appreciate mo ibang kultura. Yung exposure ay nandoon. Nakakaroon tuloy ng interaction areas na or other people na pwedeng posibleng maging dahilan ng pagkalat din ng mga sakit. Other than that, although it's another concern, ba yung mga tinatag natin zoonotic diseases na nabanggit kanina galing sa mga camels, lumalawak ang sinasakupan ng mga tao ng sinasakupan ng mga ating mga animals ay lumiliit naman. So the interaction between the animals and mga tao becomes more frequent ngayon dahil sinasakupan na natin lugar nila. So yung mga sakit na commonly found lang sana sa kanila ay nakikita na rin sa tao ngayon. These are some of the factors na pwede nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng sakit na hindi naman natin naririnig. Okay. Dr. Olarte, apan sa assessment po ninyo, gaano nga po ba talaga ka-conscious ang mga Pilipino pagdating po sa healthy living? Very conscious, siyempre tayo. Very concerned tayo na itong MERS-CoV virus sa pagpasok dito sa Pilipinas, no? Now, dahil din sa travel, yun ang sinasabi na health threat anywhere becomes a health threat everywhere because of globalization. So, because of this, talagang may chance na ma-expose tayo. And we are very much concerned. That's why our government, especially ang Department of Health, is doing its best in order to avoid, if not avoid, to prevent the entry into this country of this very devastating coronavirus, MERS coronavirus. So, 100% ang ating consciousness dyan, ang ating concern na huwag sana tayo magkasakit. Pero kung titingnan nyo nga po yung number ng cases, no, gaya nga na nabanggit ni Dr. Olarte, kumpara sa SARS, ay tila mabagal yung pagkalat nito. Is there still cause for panic? Even though WHO has recently said na baka dumami pa yung kaso nito, Dr. Ayaw natin magkaroon naman ng false alarm o false sense of security mga tao na you don't have to panic about this, hindi siya dapat maging concern. Yung konting pangamba kasi makakatulong pa rin naman to para maging prepared tayo. There's no room for us to be complacent about this dahil pwedeng lumawak ang problema kung di natin talaga babantayan. But then, currently, with the way things are going, wala pa naman dapat talagang dito sa Pilipinas. Ang importante dito talaga is yung paghahanda natin na kung sakali man magkaroon ng ganitong problema, nakahanda hindi lamang ang gobyerno, kundi pati ang komunidad. Okay. Director Alcantara, meron bang mga programa ngayon ng POEA para po mas yung mga ganito mga kalalalang sakit? Especially po, kung nag-help po ba tayo ng parang tulad po nung nasabi ko, may mga seminars po ba, trainings, para lang po mas bukod po dun sa information dissemination at saka yung education, mas ma-enhance pa po yung awareness po ng bawat individual, especially nandun po sa ibang bansa. Sa ngayon po, ang ating maigting na ginagawa ay yung pagtitipon ng mga private na licensed recruitment agencies. Sila po yung ating tinitipon para maging mas conscious sila doon sa responsibility na pangalagaan yung ating mga workers habang nandoon sila on-site para meron tayong katulong doon sa pagmomonitor at pagbibigay ng tamang information. Doon din po sa www.poea.gov.ph, meron po tayong munting corner doon, nakadedicate para sa MERS-CoV, para doon po sa mga ating publiko na gustong malaman kung ano yung mga precautionary measures na ating prinopromote.
Okay? Napakahalaga, Kati, nung para sa akin yung information dissemination, kasi yun talaga dapat ang tutukan ng pamahalaan. Kasi marami doon sa ating mga kababayan, especially doon sa mga nasa probinsya, yung hindi naman naaabot nung ano ba yung MERS-CoV, ano ba to, hindi tulad dito sa atin sa Metro Manila, available na lahat ng mga information. Ako dahil ako rin ay isang registered nurse, no, laging tinuturo sa amin noon kung sakit ay ang isa sa mga pinakamabisang pagpigil ng pagkalat nito ay yung proper hand washing talaga. Paghuhugas ng kamay sa tamang paraan, yun nga, hindi lang binabasa, dapat talagang mabuti. Maigi. Oo, yung pagkakahugas. So, hinga na natin ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan natin muli kay Director Alcantara mula sa POEA. Para sa atin pong mga kababayan na nagtatrabaho abroad, amin pong hinihikayat kayo na kung kayo po ay merong mga nararamdaman, huwag po kayong mag-atubili na tumawag sa ating mga hotlines. Ito po ay ating munting corner on MERS-CoV, www.poea.gov.ph. Bukas po ang ating tanggapan para makipag-coordinate sa lahat din ng aming mga kasamang ahensya sa gobyerno para po mapigilan ang pagpasok ng MERS-CoV dito sa ating bansa. Alright, at huling mensahe po ni Dr. Leo Olarte, private doctor at chairman din po ng Clean Air Advocates of the Philippines. Ang malinis na hangin ay importante para sa ating kalusugan at para sa ating kalikasan. Kaya ako'y nananawagan na tayo ay maninindigan sa na makalanghap, makahinga ng malinis na hangin para hindi tayo magkakasakit, mabilis na magkakasakit at mananatili ang ating magandang kalusugan. At ang tagapagsalita po ng Department of Health, Dr. Lyndon Lisoy. Ginagawa po lahat ng ating gobyerno, lalo ng Department of Health, ang lahat ng pamamaraan ng sa gayon mapigilan natin ang pagpasok o magsupo natin ang problema ng MERS-CoV dito sa ating bansa. Para sa makatanungan tungkol sa MERS-CoV, pwede po tumawag sa aming hotline 711-1001 at 711-1002 at dito po bibigyan nila ng kasagutan lahat ng inyong katanungan tungkol sa MERS-CoV at kung paano pumuntang ospital. Salamat po. Masasabing ang pinaka-epektibong solusyon sa problemang pangkalusugan ay ang pag-iwas mismo sa nasabing sakit. Ito po ay magiging posible lamang kung tayo ay mayroong sapat na kaalaman at paghahanda ukol po dito. Ayon nga po sa kasabihan, prevention is better than cure. Ang patuloy na paggawa ng pamahalaan ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat sa ating bansa ng MERS ay isang patunay na seryoso alagaan ang kalusugan ng sambayanan. Ngunit, magiging posible lamang po ito kung tayo ay handang makiisa sa nasabing hangarin. Muli ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang MERS-CoV, a PTV Special Forum.